Meron tayo ritong kakatapos lang gawin na amplifier galing Batangas ito. Bali, i-review muna natin. Ayan, gawan natin ng ibang content o review content. Ace na AC DAS 205N model. Kasi angas ng forma niya, oh. Maangas yung forma niya. Ayun, meron siyang bali, ang dating nito is powered integrated amplifier. Ayan, integrated kasi nandito na yung mayroon na siyang bass, treble, and then mga mic control niya. Tapos may USB siya, may Bluetooth pa nga yata siguro ito. Ayan, dahil review ito, pakita ko muna sa inyo yung harap na anyo niya. Naka 2 RU siya. And then typical or mukha ng Ace, ganito. Parang LX20, LX10 lang, tapos binutasan lang to dito sa gitna para sa may display niya. Ayan, meron siyang digital display rito. Tapos naka-individual na control. Parang power amp pa rin yung dating niya kasi individual yung control kasi naka-mono siya. Yung channel A, channel B. Tapos, yun nga sabi ko, meron siyang bass, treble, tapos volume para sa may music niya. Okay, tapos meron siyang dalawang mic input. Mic 1, mic 2. Tapos meron din control yung mic niya. Mic bass, mic treble, and then control ulit ng mic volume. Tapos meron siyang effects, angas. Meron siyang effects, oh. Effects volume. Tapos meron din siyang reverb. Okay. Ayan. Tapos meron siyang salpakan ng USB. Tapos ito yung sabi kong digital display niya. Ngayon, lagyan nga natin para mas makita. Okay, on natin. Ayan. Sana makita. Ayan, oh. Welcome to Ace Audio. Angas, ah. Ayan, input. Dito yung selector ng input niya. Yan, oh, naka-input AUX siya, auxiliary. Tapos input Bluetooth. May Bluetooth nga siya. Kapag gamitin mo yung Bluetooth and then USB. Ayan, ganun siya kaangas. Oh. Ayan, tapos ito yung mga next na ito. Tapos may equalizer pa siya, oh. Angas, ah. Ayan, tapos remove, sequencer, priority. Yung priority para sa mic yan. Na kapag pinindot mo yung priority, kapag nagsasalita ka, yung music is hinto, yung mic yung lalabas. Ayan, angas na mukha niya. Tapos ito yung laman loob niya. Okay. Yung supply nito ay nasa 53,053 lang. Halos kasi lakas ng Sakura na AB737. Yung 737 is 55,055. Ito naman 53,053 lang. And then medyo malit na konti yung transformer nito against sa AB737. Okay? Off natin. Tapos meron siyang dalawang piraso lang na capacitor. 80 volts by 10,000 microfarad. Yan. Tapos sa output naman nakatago C5198 and then A1941 na tagti 3 pairs siya. 3 pairs sa isang channel, 3 pairs dito sa may isang channel. Ayan. Tapos naka carbon type na siya, wala siyang SMD. Okay. Angas niya. Ang ganda ng simple lang yung datingan niya. Tapos meron siyang sa may cooling system naman. Yung fan niya is dalawa. Ayan. Ang nangyari lang, ginawa ko sa pabuga papunta rito para mas malamigan yung heatsink kasi medyo maliit na konti yung heatsink niya. Tapos yung isa is intake ito, exhaust. Tapos ginawa kong intake. Pero yung stock nito is naka-exhaust ito. Okay, yan na yung laman loob niya. Tapos madako tayo sa may likod niya. Bali, ito yung likod niya. Yung terminal ng AC terminal niya is parang sa rice cooker na ditanggal-tanggal siya. Tapos sa may output, mayroon siyang binding post and then naka speak on. Pwede ka mag speak on, pwede ka mag binding post. Ayan. Tapos sa may input naman, meron siyang input and then may auxiliary pala siya, oh. Or pwede mo siyang gamitan ng PL. Pwedeng PL, pwedeng XLR na female. Ayan, ganun lang, simple lang siya. Tapos ito, antenna ng Bluetooth ito. Kasi nakalagay yung BT antenna ng Bluetooth. Okay? Ayun, sana nakapagbigay idea tayo na sa mga kapwa natin na gustong bumili ng amplifier. Malay nyo, madaanan nyo yung ganitong klaseng amplifier sa market or sa raon or sa online. At least, may idea kayo kung ano yung laman loob niya. Ayan. Ganito na lang. Smooth review lang naman ito.